Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, talakayin natin itong panibagong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Silipin na rin natin itong bagyo sa labas ng PAR at ang epekto ng habagat o yung ating ang tinatawag na southwest monsoon. Kanina pong tanghali, mayroon pong namataang panibagong low pressure area ang Pag-asa. Yan po ay nasa around 175 kilometers west-southwest ng Iba, Zambales. Nandito po yan sa kasalukuyan sa may West Philippine Sea. So nabuo po yan dito sa ating habagat or southwest monsoon. Samantalang, meron po tayong bagyo sa labas ng PAR. Ito po ay naging isang tropical storm na o lumakas pa nga at nasa tropical storm category na may international name na Sepat. Yung Sepat po ay nanggaling sa bansang Malaysia at ang ibig sabihin po niyan ay isang uri ng freshwater fish. Ito po ay may lakas na hangin na nasa around 65 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna o yung kanyang maximum center winds at merong mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito pong ating bagyo sa labas ng PAR ay hindi po natin nakikitang pumasok sa loob ng PAR at magkaroon ng direct effect sa ating bansa. Yan po ay nasa around 2,330 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Napakalayo po niyan sa ating bansa. Yan po ay tutungo lamang dito sa southern portion ng Japan at hindi nga po maglalandfall or sa ngayon hindi rin natin nakikitang pumasok sa ating boundary line. So nagpapalakas po ba yan ng habagat? So medyo malayo po ito at kung meron tayong flow ng habagat, ito po ay minimal papunta dito sa ating bagyo sa labas ng PAR. Pero meron pa rin po yung hila ng habagat. Ang concept po ng ating southwest monsoon or habagat o yung daloy ng hangin natin, ang concept po niyan ay mula high pressure area papuntang low pressure area. So yung ating mga high pressure area ay nandito sa may area ng Australia. Tumatawid po yan ng equator at dumadaloy po sa mga low pressure area dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kaya tumatawid sa atin yung habagat. Kung mapapansin nyo dito sa ating wind simulation, meron pa rin po yung enhancement ng habagat. Pero dahil nagkaroon tayo ng maliit na sirkulasyon dito sa may West Philippine Sea, dito na mostly napupunta yung ating southwest monsoon o yung ating hanging habagat. So ito sa baba, meron tayong southwesterly component ng hangin niya papunta doon sa bagyo. So, enhancement pa rin po yan ang habagat. Pero dahil nga meron tayong nabuong sirkulasyon o low pressure system dito, mas nako-concentrate po yung pagpunta ng habagat dito sa ating sama ng panahon. Papunta rin dito sa mga low pressure area sa itaas na bahagi ng ating bansa na nakaka-apekto po sa atin. So, apektado po tayo ng habagat or southwest monsoon. Ito pong bagyo sa labas ng PAR ay hindi po nakaka-apekto sa atin. At wala po yan sa ngayon na concern sa atin. Maliban sa slight na pagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Ngayon, balikan naman natin itong mas malapit na sama ng panahon. Ito pong low pressure area sa loob ng PAR ay hindi po natin nakikita maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Nasa mababa po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours ayon sa Pag-asa. Pero again, meron nga po yung inflow ng habagat or southwest monsoon na siya pong nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So gaya po ng nabanggit natin kahapon, apektado po ng habagat o southwest monsoon ang malaking bahagi na po yan ng bansa. So kung sisilipin natin itong ating satellite image, kung mapapansin nyo, balot na balot po ng malawak na kaulapan ang malaking bahagi na po yan ng ating bansa. So halos di na naman makita yung ating mga land masses o yung ating outline. Pero yan, lapitan na lang natin. So dito po sa baba, mostly yung ating concentration ng pag-ulan ay nandito sa Zamboanga Peninsula, yung mga nasa western section ng ating bansa. Yan, nandiyan po yung ating mga possible na malalakas na pag-ulan at thunderstorms, dulot ng habagat or southwest monsoon. Maging dito sa ilang parts ng BRMM at Soc-Sargen area. Medyo mababa yung axis ng ating habagat yan. Papunta nga doon sa ating binabantayang sama ng panahon. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, nagpapakita naman po ang ating araw, pero possible pa rin po yung ating mga tinatawag na afternoon showers or evening showers and thunderstorms. So, afternoon or evening showers or thunderstorms. Basically, unstable pa rin po yung ating atmosphere dyan. Although mataas, although nagpapakita naman ang ating araw. So, Visayas, ganun din po ang ating aasahang panahon. Mas maula po ang panahon natin. At possible din po yung mga pag-ulan. Sa ngayon, may mga kapal na kaulapan tayo dito sa eastern section ng Visayas.
Epekto pa rin po yan ng ating habagat at maging dito sa Western Visayas. Kasama po dyan ang Negros Islands at Panay Islands. Maging dito sa isla ng Boracay. So, mostly western section ng bansa natin ang naapektuhan ng habagat. Pero again, possible pa rin po yung mga pagulan dun sa mga areas na dinadaanan ng habagat or southwest monsoon or affected ng habagat. So, buong bansa po natin ang apektado ng habagat. Mas concentrated lang or mas mataas lamang po yung ating chance ng mga pagulan at thunderstorms dito sa western section ng ating bansa. So, ganun din po ang panahon natin. Akit naman tayo dito sa Luzon, Palawan, Mimaropa area. So, kasama po dyan ang Romblon, Marinduque, lalong-lalo na sa Mindoro. So, yan. Pero may mga breaks tayo sa cloudiness. Pero again, mag-ingat po tayo sa mga possible thunderstorms at mga rain showers. So, ganun din po ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Bicol region. Sa ngayon, apektado po ng mga pagulan at mga kaulapan. Ito po ang malaking bahagi ng Calabarzon. Kasama po dyan ang Cavite at Batangas. And ito pang areas ng Rizal at Quezon. Yung mga karating lugar ng Metro Manila. Siyempre, ang Metro Manila rin po ay maulap ang panahon at possible po o mataas ang chance ng pagulan natin. So, ganun din po ang ating aasahan in most parts ng Central Luzon. So, mostly yung ating mataas na chance ng pagulan ay nandito sa western section ito. Yan po ang mga areas ng Zambales at Bataan. Pero again, sa dakong hapon hanggang gabi, meron din tayong mga possible thunderstorms sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kagaya ngayon, dito po sa mga areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, ilang parts ng Nueva Ecija. At maging dito sa area ng Pangasinan, kasama po dyan ang La Union. Meron din tayong mga flare-ups ng mga kaulapan at thunderstorms dito sa ilang bahagi ng Ilocos region. At ito pong areas ng mga kabundukan ng Cordillera. Kasama po dyan ang Abra at Apayao. So, itong nasa itaas na bahagi ng ating bansa. So, magpapatuloy po ang epekto ng ating habagat na pinapalakas nitong low pressure area dito sa may West Philippine Sea in the next few days. So, bukas, so halos ganun pa rin po yung ating panahon. Pero kung mapapansin nyo, mas mababawasan yung ating pag-ulan dito sa eastern section ng ating bansa. So again, dahil nga medyo mas malayo itong bagyo sa labas ng PAR, mostly yung pool o yung hila ng habagat ay papunta na dito sa ating binabantayang low pressure area. So bukas, medyo mas malapit na po yan sa ating boundary line. So banda rito na po yan. Tapos yung hila niya ng habagat is papunta na sa kanya. So in that case, yung moisture at matataas na tsansa ng pagulan ay hihilahin niya papunta sa kanya. So kung mapapansin nyo, mababawasan yung ating mga possible rains dito sa areas ng Visayas at Mindanao. So mostly, ayan, yung ating possible na paminsan-minsang pagulan ay nandito na po sa mga areas ng Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Mimaropa, Cavite at Batangas, syempre Metro Manila, ilang parts ng Calabarzon, at itong western section ng Central Luzon. So yan po ang Zambales, Bataan, kasama po dyan ang Pangasinan at La Union. Pero again, pagsapit po ng hapon, uso po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. So yan, meron pa rin po tayong mga chances ng mga afternoon showers at thunderstorms. So pagandaan din po natin yan. Kaya yung mga may lakad, pumapasok sa opisina, school, yan, wag po natin kalimutan ang pagdadala ng payong dahil panahon po ngayon ng tag-ulan. So kahit minsan mainit po ang araw or magandang sikat ng araw, most probably pumataas po ang ating tsansa ng pag-ulan tuwing hapon at gabi. So uso po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. So darating na Wednesday, masihilahin pa ng ating binabantayang low pressure system yung ating southwest monsoon papunta sa kanya. So mas mababawasan po muli yung epekto niyan sa ating bansa. Pero meron pa rin po yung epekto dito sa areas ng Palawan at Mindoro. Pero meron din tayo mga binabantayang possible na circulation dito sa East Philippine Sea by the end of this week. So yan muna yung ating pagtalakay dito sa ating binabantayang mga weather system na nasa paligid ng ating bansa. Isang low pressure area sa loob ng PAR, isang bagyo sa labas ng PAR na medyo malayo naman sa atin at ang epekto ng habagat or yung ating tinatawag na southwest monsoon. At yan muna
ang ating pagtalakay dyan po sa mga weather system niya. Uli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.